Bida, sabi po ng Malacanang, huwag munang mag-rally sa panahon po na may bisita po ang Pilipinas, lalong-lalo na. May gagawing ASEAN Summit po dito sa ating bansa, mga Bida. Bakit po? Anong dahilan? Sabi po ni Undersecretary Claire Castro, gusto lang daw ipakita ng gobyerno sa mga bisita natin na disiplinado po ang Pilipino. Okay? Wala akong problema. Parang hindi na tayo totoo niyan eh. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon. Palasyo umapila na kung maaari, huwag munang mag-rally habang may bisita si Marcos Jr. Plastic na po tayo niyan. Undersecretary Claire Castro, nananawagan ang Malacanang Palace sa publiko na kung maaari ay huwag munang magsagawa ng kilos protesta sa panahon ng ASEAN Summit 2026 na gaganapin sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayun. So, facelifting ang mangyayari ho dito, mga kabida. Maganda yung projection sa labas. Pero sa loob pala, bulok na bulok po, Okay? Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga pangunahing pinaghahandaan ng gobyerno bukod sa isyu ng trapiko, ang posibleng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo, lalo na matapos ang naging karanasan noong mga nakaraang ministerial meetings. Hinimok ni Castro ang publiko na ipakita ang maayos at disiplinadong imahe ng Pilipinas sa mga bisitang delegado mula sa Association of Southeast Asian Nation. Ayun! Yun pa yun. Gusto pong ipakita natin, mga kabida, na disiplinado tayo, organisado po tayo. Okay? Sa mga bisita natin mula sa iba't ibang bansa po, mga kabida. Pero pag wala na po itong mga bisitang ito, balik po tayo sa kinagisnan po natin, Okay, kilos protesta dito, kilos protesta doon. Okay? So parang plastic na tayo niyan, mga kabida. Okay? Bakit ayaw hong ipakita ang totoong kulay po ng mga Pilipino sa international community? Totoo naman po talaga na meron po tayong problema mga kabida, Bakit pilit pong ipakita po ng gobyerno, mga kabida, sa mga bisita po natin na maayos po tayo? Na ang totoo po, hindi po tayo maayos. Okay? Gusto nating ipakita sa mga bisita na ang mga Pilipino ay marespeto at huwag daanin tulad ng nangyari sa Cebu na doon pa talaga nagkaroon ng panggugulo para sirain ang administrasyon, pahayag ni Castro. Dagdag pa niya, hindi naman ipinagbabawal ng pamahalaan ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng saloobin. Hindi pinagbabawal ang kilos protesta, pero sana huwag ito sa panahon ng may bisita ang gobyerno, ani Castro. Nilinaw ng palasyo na layunin ng panawagan na masiguro ang kaayusan, seguridad at magandang imahe ng bansa sa harap ng international community sa nalalapit na ASEAN Summit. Ayan. So gusto po ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida, na magpaka-plastic po tayo muna ngayon. Huwag muna tayong magpakatotoo. Okay? Mga kabida. Pwede ba yun? Alam naman po ng international community po na magulo po tayo dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Ang dami hong problema po ang Pilipinas. Bakit po pilit po nating iwasan yung realidad na yan? Alam na po ng international community, mga kabida, na problemado po ang administrasyong Marcos. Lalong-lalo na po sa issue ng corruption, mga kabida, Talamak ang corruption sa Pilipinas. Kaya nga bumagsak yung foreign direct investment natin, mga kabida, kasi alam na po ng international business organization, mga kabida, ang problema ho ng Pilipinas sa corruption. Kaya expected yan na marami hong mga kilos protesta, kaliwat ka ng kilos protesta ang mangyayari po, mga kabida. Tapos, pagbabawalan po tayo, na gumawa po ng ating karapatan,
sa ilalim po ng ating saligang batas, ano, na magpahayag ng ating saloobin dahil may bisita tayo para ipakita lang po natin, mga kabida, na may respeto tayo, may disiplina po tayo, ano. Hindi naman ganun eh. Ilalabas lang po ng taong bayan, mga kabida, ang kanilang galit. Hindi lang po sa panahon na mayroon pong bisita tayo, ano, mga kabida. Okay? Alam na po ng ibang bansa, mga kabida, ang sitwasyon po natin sa Pilipinas. Kaya nga, mayroon pong projection nga eh. Ito hong si economist Cora Guidotti, ano, na posible hong ibo-boycott daw ng mga head of states ito hong ASEAN Summit. Okay? Outside dito ho sa ASEAN po, mga kabida, no? Kasi meron kasing mga head of states na pupunta, no, sa mga ganitong summit na hindi ho kabilang mga kabida sa ASEAN, ano? Alright? Like US, Russia, China, ano, mga kabida. Diba? So, yun po, no, wag sanang gipitin po ng Malacanang ang sino man po magsagawa po ng kilos protesta, ano, mga kabida. Kasi karapatan po yan, ano, sa ilalim po ng ating saligang batas, eh. Okay? Curtailment na po yan, ano, ng freedom of expression, eh. Wala na pong mawawala, mga kabida, sa atin kung magkaroon po ng kilos protesta. Alam na po ng international community po, ano, mga kabida, yung sitwasyon po sa Pilipinas. Okay? Alam na po ng ibang bansa ano ang kalidad po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Exercise of freedom of speech po yan. Tapos pagbabawalan natin. Diba? Oh. Mas lalong magalit po ang taong bayan yan, mga kabida, kung ganon. Kasi malinaw po yan eh, curtailment po yan eh. Okay? Wala naman pong sinabi ang ating saligang batas na bawal po magprotesta pag panahon may bisita po tayo, ano? Wala naman ganong provision eh. Okay? Hayaan nyo. Kasi karapatan po ng taong bayan yan, ano? Okay? Huwag hong pilitin na baguhin po ang imahe po ng Pilipinas, mga kabida, na kahit na bulok po ang sa loob, gusto po nating i-project na maganda ang sa labas. Diba? So yan lang po, no? Medyo hindi ko lang gusto itong panawagan po ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida, no? Kasi parang ginaw tayong plastic dito eh. Okay? Kumaga, kahit na hindi na po maganda yung pakiramdam natin, ano, sa gobyernong ito, sa mga nangyayari po sa paligid, ano, pero pilit po nating tumawa, mga kabida, at mag-smile sa mga bisita po natin, ano. Gusto po nating i-project na disiplinado po tayo, kahit na hindi na po maganda yung takbo po ng mga pangyayari po, ano, mga kabida, ano po. Mas mainam nga na hayaan na lang po ng gobyerno, ano, itong mga kilos protesta sa harap mismo ng mga bisita dito sa ating bansa, ano, mga kabida. Dahil nagpapatunay lang po yan, ano, na gumagana po ang demokrasya po sa Pilipinas, mga kabida, ano po. Diba? Pangit po, during pagdating ho ng mga bisita, maganda at disiplinado po tayo. Hindi naman po ibig sabihin na porque nagprotesta po tayo, hindi na po tayo disiplinado, ano? Okay? Kagaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, exercise of freedom of expression po yan, ano? Okay? Nasa saligang batas natin yan, ano, mga kabida. At gusto ko nating i-project sa international community na gumagana po ang demokrasya po sa Pilipinas. Kahit may okasyon man o wala, ano, ganun po. Nirerespeto po ang karapatan po ng taong bayan, ano, mga kabida, na magpahayag ng kanilang saloobin. Ganun lang po yung punto doon. Bakit kasi pag pinipigilan po natin, ano, yung pag-exercise po, mga kabida, ng karapatan po ng taong bayan, ano, dahil lang po may bisita po tayo, ano, mga kabida. Uulitin ko po, alam na po ng international community ang problema po natin dito sa Pilipinas. Okay? Yung indication nga, mga kabida, alam po nila yung sitwasyon natin, yung pag-drop po ng foreign direct investment po eh. Diba? Patunay po yan, ano, na unstable po. Okay? Ang ating bansa, no, mga kabida. Alright? Tapos itong pang-aaway po natin sa China, ano, mga kabida, ano po. So doon pa lang,
alam na po nila na mayroon pong problema po ang Marcos administration. Okay? Eh bakit pinagdidiskitahan po itong mga kakaroon po ng kilos protesta? Alright? Mas lalo hong magalit po ang taong bayan yan, mga kabida, dahil kinukurtil na po ng gobyerno ito kung karapatan po na magpahayag po ng salubin, po. Alright? Pwede naman po nating i-control yan sila sa labas na hindi ho makalapit, Meron pong distance mga kabida, po. Okay? Kaysa pigilan po natin, kaysa pakiusapan po natin na huwag muna tayo magprotesta ngayon, Okay? Pwede ba yun? Na i-extend po yung balak po ng iba't ibang grupo na magsagawa po ng kilos protesta, mga kabida. Okay? Ganun talaga normal lang po yan kahit na sa ibang bansa kahit na may mga ganitong okasyon mga kabida, mayroong nagrarally po dun Di ba? Patunay po yan na gumagana po ang demokrasya po sa ating bansa. Hindi ho diktadura po. Wala hong martial law mga kabida. Di ba? Mas lalong ma-appreciate po ng ibang bansa po mga kabida ang Pilipinas dahil sa kabila po ng panggigipit mga kabida, as projected, okay, sa mga kalaban po ng gobyerno, kalaban sa politika, yung mga may dissenting opinion against the government, pinabayaan pa rin mga kabida na magkilos protesta sa harap ng mga bisita, po. Okay? So, yun lang po, Yun lang yung punto na gusto kong erase dito, na hindi po maganda na pagbabawalan po mga kabida, ang sino man, na maghayag po ng kanyang saloobin against the government dahil parang sinosuppress na po mga kabida yung kanyang karapatan, to speak. The right to expression, okay, na enshrine po sa ating saligang batas, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.